Magandang araw mga pre. Ang recap natin ngayon ay ang request ni John Christian Balsasoriano. Salamat sa iyo, idolo. Sana magustuhan nyo ang kwento na ito. Nagising ang isang lalaki sa isang kwarto na may puting kurtina na dahan-dahang gumagalaw dahil sa hangin. Habang nakatingin siya sa labas, tinanong niya ang sarili, nasa loob na ba ako ng game na nilalaro ko dati? Flashback tayo. 3 years na ang nakalipas bago siya mapunta sa isang katawan ng isang karakter sa game na pinamagatang Heroic Legend of Arhan. Ang game na ito ay tungkol sa mga dangerous events at iba't ibang events sa isang academy. Kasama na din ang end of the world sa dulo ng story sa game na ito. Sobrang laki ng story na ito. Sobrang lawak talaga. Pero ayos lang naman, sabi ng lalaki. Kasi ang main character na ang bahala sa lahat. Isa lang naman siyang extra character. Isang simpleng NPC. Ang meaning pala ng NPC mga pre ay non-player character. Ibig sabihin, hindi sila napipick sa isang game. For example, itong mga green na NPC sa Grove Street. Hindi mo sila pwedeng gamitin sa game. Anyways, ngayon, ang simpleng NPC natin na si Corin Locke ay galing sa beginning quest kung saan niligtas ng main character ang isang villager. Ang hero na si Park Si-hoo ay isa ring taong nag-reincarnate. Pinahahalagahan niya ang pagiging efficient or pagiging well-organized sa lahat ng bagay. Ano ang pagkakaiba nila? Si Si-hoo ay may status window at mga privileges bilang isang player character. Ang problema, ni minsan hindi pa na-try ni Si-hoo na laruin ang game na ito. Pero ayos lang, dahil nandito naman si Corin Locke para tulungan siya at punan ang kakulangan niya. Si Corin Locke ay parang pro na sa game na ito. Nalaro na niya lahat ng posibleng stories na mangyari sa game. Pero muntik na rin siyang mapatay sa first few minutes. Kung hindi lang dahil kay Si-hoo na agad pinatay ang kalaban gamit ang kanyang magic skills. Alam ni Corin Locke halos lahat ng information about sa game, habang si Si-hoo naman ang may privilege bilang player at may control sa status window. Naniniwala si Corin Locke na kapag kasama niya si Si-hoo, magiging isang malupit sila na team. Naniniwala siya na kaya nilang magligtas ng maraming tao at mapipigilan nila ang end of the world. At baka kung siswertehin, makabalik pa sila sa Earth ng magkasama. Parang ang haba ng Corin Locke mga pre. Tawagin na lang natin siyang Corin ha. So, na-disappoint si Corin mga pre. Bakit? Dahil puro lalaki lang ang members ng grupo na ginawa ni Si-hoo. Walang mga chicks. Ang ganda pa naman ng game. Dahil sa mix ito ng fantasy action at iba't ibang mga babaeng characters. Pati na rin ang dating simulator features. Pero si Si-hoo, hindi man lang nagkaroon ng interes sa mga babaeng characters at isinasama lang sila kapag sobrang kailangan na. Kaya sa huli, ang grupo nila ay napuno ng puro lalaki. Nalungkot si Corin dahil puro pawisan at pogi na mga lalaki ang kasama nila. Pero wala naman siyang magawa tungkol dito. Dito na napansin ni Corin na may mali. Nang mamatay ang apo ng Sword Emperor habang papunta sa entrance ceremony. Nang mawala ang final boss ng unang stage at nang magsimulang mangyari ang mga misteryong pagkawala at pagpatay. Ibig sabihin may hindi tama. Lumihis na ang kwento mula sa original na story ng game at higit sa lahat, kakaiba kung paano mag-isip si Si-hoo. Dapat ay napagdudahan na ni Corin si Si-hoo kahit kaunti lang simula noong umpisa. Somehow, napunta siya sa player inventory. Natuklasan niya ang isang hidden piece kung bakit naging ganito ang storyline. Ang staff ni Mariette Donaleff. Ang weapon ng isang babaeng karakter na nawawala. Madalas na palihim na umaalis si Si-hoo tuwing gabi kaya't sinundan siya ni Corin hanggang sa makarating sila sa isang underground storage area. Pero hindi lang staff ni Mariette ang nandoon. Naroon din ang Odachi na pag-aari ng apo ng Sword Emperor. At hindi lang yun, may iba pang gamit mula sa mga karakter or main NPC na nawawala habang nagpa-progress ang game. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, si Mariette Donaleff mismo ay nandoon, nakakadena sa isang container na puno ng kakaibang red liquid. Habang nakatingin si Corin kay Mariette, bigla siyang nahuli ni Si-hoo na agad nagtanong kung ano ang ginagawa niya doon. Nang tanungin ni Corin ng kaibigan tungkol sa babaeng nakakadena, isang nakakatakot na sagot ang kanyang narinig. Isa lang naman siyang demon. Sayang naman ang blood ng isang elder class vampire, di ba? Ginagamit ko lang naman ng maayos ang powers nito, saka uminom ka rin ng kaunti nito, di ba? Kaya pala ganoon ang elixir niya. Doon pala galing. Interesting. Nang tanungin ni Corin kung bakit ganoon ang ginagawa niya, simple lang ang sagot ni Si-hoo. Lahat daw ito ay para sa efficiency. Masyado raw kasing nakaka-frustrate ang route ng kwento na pinili ni Corin. Lalo na't ayaw nitong patayin ng mga nakakainis na tao tulad nila Jaeger at Lark.
Lagi raw sinusubukan ni Corin na protektahan ang mga tao na hindi naman nila kayang i-manipulate nang hindi itataas ang friendship level. Sinabi ni Sihun na makinig na lang si Corin sa kanya dahil mas magaling siya sa larong ito kaysa kay Corin. Kung makakapatay pa siya ng 3, aabot na sa 100,000 ang bilang ng napatay ni Sihu. Hindi na tao si Sihu at si Corin hindi natuwa dito. Nagsimula siyang magalit at magtanong, kabilang na ang isang magandang punto tungkol sa Odachi. Ang tanong ni Corin ay, bakit ang isang mage na si Sihu ay gagamit ng sword na pang knight lamang? Pero nagkamali si Corin nang tawagin si Sihu na isang sociopath. Dahil dito, galit si Sihu at hinagis si Corin sa glass container ni Mariette. Sinabi ni Sihu na hindi dapat ganoon ang pagtrato niya sa kanya. Sa isip ni Sihu, dapat ang mundo ni Corin ay si Sihu lamang. Ano raw? Ano ang pinagsasabi niya? Parang kanino ka lang? Kay Oliver. Sa'yo. Alright, tama na. Tinanggal na ni Sihu ang lahat ng sagabal sa kanilang dalawa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay si Corin. Pero sinuntok siya ni Corin ng diretso sa muka at tumakbo para makalayo. Sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang pagtakas ni Corin at nahuli pa rin siya ni Sihu. At sabi ni Sihu na itatrap niya rin si Corin habang buhay. Creepy ah. Sinabi pa ni Sihu kay Corin na, "You're mine." Grabe ka na, Oliver. Lumayas ka sa katawan ni Sihu. Nagbukas na ang last stage habang nakatrap pa rin si Corin. At dahil pinatay ni Sihu ang ibang mga karakter, sure si Corin na mapapatay niya rin ang final boss. At ayun, namatay ang player. Namatay si Sihu. No more happy ending sa kanya. Challenge failed at game failed na nga. At to the point na bumalik ang lahat 3 years ago. Kung kailan unang beses na lumaban si Corin sa game. Ngayon, may panibagong pagkakataon na si Corin. Kailangan niyang gawin ang hindi niya nagawa noon. Kailangan ng patayin ni Corin si Park Sihu. Sa incident ng pagbaha sa Rotion River, habang nasa Water Monster Subjugation Quest, nasira ang dam at tinangay nito ang buong village. Libu-libong water monsters at libu-libong tao sa village ang nalunod. Sa gitna ng nakakakilabot na eksenang ito, si Sihu na kasama ni Corin noon ay ngumiti pa na parang baliw at sinabing ang ganda ng nangyayari. Hindi maintindihan ni Corin noon kung bakit siya tuwang-tuwa. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang nakita lang ito ni Sihu bilang pagkakataon para solohin ng XP gain. Sa puntong ito, si Sihu ay rank 5 pa lang tulad ni Corin. Ordinaryo at hindi pa ganoon kalakas. Pwede pa siyang mapigilan bago pa siya makapatay ng mga inosenteng tao. Ang lahat ng possible factors at ways na nagpapalakas sa mga players ay nasa Merkaba Academy. Isang lugar na hindi pa napupuntahan ni Sihu, kaya hindi pa siya ganoon kalakas at hindi pa siya monster. Pero hindi mo masabi kung gaano siya kabilis na magiging monster pagdating niya sa academy na yon. Ang entrance ceremony sa academy ay magsisimula pa lang sa loob ng 5 araw. Ibig sabihin, ang tanging pagkakataon para patayin si Park Sihu ay ngayon na. Sa pagsisimula ng tutorial quest, nasira ang karwahe papunta sa Merkaba City sa gitna ng isang kagubatan na puno ng mga halimaw. Ang tungkulin ni Sihu ay protektahan ito habang inaayos. Sinabihan sina Mr. Leon at Mrs. Laura na maayos na ang karwahe. Habang ang isang lalaki ay sumisigaw papunta sa kanila na may hawak na magical lantern sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sinabi niyang dapat na silang umalis agad. Pero bago pa man sila makaalis, isang napakalakas na alulong ang narinig mula sa likuran nila. Dahilan para parehong mapalingon ang mga gwardya na may halong pagtataka at takot. Bigla na lang may matulis na puno na tumilapon papunta sa kanila. Agad na itinulak si Laura para makaiwas habang si Leon naman ay bahagya lang na nakaligtas sa pagkadurog ng dambuhalang troso. Agad silang pumosisyon para lumaban at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang puno. At doon nila nakita ang isang pinakamalaking bangungot na pwedeng harapin ng mga guards tulad nila. Isang werewolf, isang rank 2 na halimaw. Rank 2 agad kalaban nila sa simula pa lang ng laro. Sa di kalayuan, si Corin ay nakatago sa mga halamanan bago pa masira ang karwahe kanina. Tumatakbo na si Corin papunta sa lugar na yun sa pinakamabilis na kaya niya. Pero hindi siya umabot. Kung nagkaroon lang siya ng oras para maghanda, baka nailigtas niya ang 2 guard. Pero sa kasamaang palad, tinamaan si Laura ng halimaw at namatay siya kaagad. Inutusan ni Leon si Sihu na sumakay na sa karwahe para mabigyan siya ng oras na makatakas. Pero sinabi ni Sihu na mauna na sila dahil hindi niya kayang iwan si Leon. Kala mo naman ng bait eh.
Sa kasamaang palad, huli na para roon. Halos patay na si Leon mula sa atake ng werewolf. Bago pa man makialam si Corin, kailangan niyang makasiguro kung si Park Si-hoo nga ba ang hero na magliligtas sa mundo o isa lang siyang tulad niya, isang possessed player na katulad niya. Katulad niya na galing din sa Earth. Ang werewolf ay papalapit na kay Si-hoo. Sumigaw ang werewolf bago atakihin siya. Bago pa man magawa ng werewolf na patayin si Si-hoo, isang babae ang biglang lumitaw mula sa kung saan at tumulong sa kanya. May hawak na isang pamilyar na espada. Ang babaeng ito ay si Alicia Arden. Hawak ang odachi. Kaya dito pala nakuha ni Si-hoo ang espada. Bigla niyang inatake si Alicia. Sa isip ni Si-hoo, hindi niya papalampasin ang pagkakataon na ito. Ang pagkamatay ni Alicia ay napakagandang event para palampasin. So ayun nga, all this time masama talaga si Si-hoo. Ang parehong Park Si-hoo na nagtangkang kontrolin si Corin. Humingi siya ng paumanhin kay Alicia pagkatapos ng atake. Sinabing nadulas lang ang kamay niya dahil sa sobrang kaba. Kahit poisoned na, hindi basta-bastang mamamatay si Alicia. Siguro dahil sa isa siyang kilalang NPC. Napansin ni Si-hoo na mukhang kaya ni Alicia patayin ng werewolf ng mag-isa. Pero hindi niya pwedeng hayaan na mapatay ni Alicia ang werewolf, hindi ba? Binato ni Si-hoo si Alicia ng isang dagger. Kaso nang i-deflect ni Alicia ang dagger na binato ni Si-hoo, nabigyan ng pagkakataon ng werewolf na makalapit sa kanya. Nakita niya ng malinaw ang matutulis na ngipin ng werewolf. Nagawa niyang tusukin ang leeg ng werewolf gamit ang odachi pero huli na. Nakagat siya ng dambuhalang halimaw at bumagsak sila sa lupa. Habang nakahandusay na itanong niya kung bakit ginawa iyon ni Si-hoo. Pero ang masamang si Si-hoo ay abala sa kasiyahan sa pagkuha ng odachi na ngayon ay nasa kanyang mga kamay na. Naalala ni Si-hoo na ang pagpatay sa NPC ay magbibigay din ng XP. Habang nakahanda na siyang saksakin si Alicia gamit ang sariling espada nito, isang bag ng orange na pulbos ang biglang tumama sa mukha niya at sumabog. Napatigil siya na nagtatanong kung ano ang tumama sa kanya. At galit niyang inutusan na kung sino man yung bumato sa kanya ay lumabas ngayon na. Yeah, for sure, gagana yung utos na yon. Pero bago pa siya makapag-react, biglang lumabas mula sa mga halamanan ang mga halimaw na mula sa kagubatan. Naakit sila sa pulbos na tila nakita si Si-hoo bilang paborito nilang mushroom na pagkain. Habang abala si Si-hoo sa pagtataboy ng mga halimaw, si Corin naman ay desperadong sinusubukang iligtas si Alicia mula sa bibig ng isang werewolf at dalhin siya sa ligtas na lugar. Sa kasamaang palad, nakita ni Si-hoo si Corin at mas malala pa, nakilala siya nito bilang NPC lamang. Habang iniisip ni Si-hoo kung paano napunta si Corin doon, malinaw na nawala na ang kanyang mga alaala noon. Siguro dahil siya ang namatay, pero para kay Corin, ito ay isang magandang balita. Nangangahulugan ito na pwede niyang matalo si Si-hoo gamit ang mga skills na natutunan niya sa loob ng 3 taon nilang magkasama. Binalaan niya si Si-hoo na baka maputol ang kamay nito kung ganoon ang paghawak niya sa espada. Kaya napatingin si Si-hoo sa kanyang odachi. Ginamit ni Corin ang pagkakataong yon upang maunang umatake. Sinabuyan niya ng buhangin ang mukha ni Si-hoo. Dahil pansamantalang nabulag si Si-hoo, random niyang iwinasiwas ang odachi. Napilitan namang umiwas si Corin sa random na sunod-sunod na atake ni Si-hoo. Kahit hindi mahusay si Si-hoo sa espada, mabilis pa rin ang kilos niya. Kaya ito ngayon ang sinubukan ni Corin. Sinubukan ni Corin na i-focus ang atensyon ni Si-hoo sa pangil na hawak niya sa isang kamay para hindi mapansin ni Si-hoo ang dagger sa kabilang kamay ni Corin. Hindi napansin ni Si-hoo ang dagger at nasaksak siya sa dibdib. Hindi na kayang iwasan o harangin ito gamit ang odachi. Habang iniiyak ni Si-hoo ang sakit, itinaas ni Corin ang isa niyang kamay na may hawak na pangil. Sinubukan itong salagin ni Si-hoo gamit ang kanyang kamay. Hindi nagtagal, tuluyan nang naibaon ni Corin ang pangil sa leeg ni Si-hoo. Habang ginagawa ito, nagpasalamat siya kay Si-hoo para sa nakaraang buhay at sa lahat ng masasayang adventure nila. Dahil dito, lumakas si Corin. At sinabi ni Corin sa sarili na hindi siya nagsisisi sa ginawa niya dahil hindi naman hero ang pinatay niya, kundi isang monster. Sa pagkamatay ng player, nagkaroon ng error ang system ng game. Nag-recalculate ito ng posibilidad na matapos ang main scenario at sinuri din ng game si Corin. Sa huli, ipinasa ng system ang ilang gamit at XP kay Corin, kasama na ang backup resources sakaling magkaroon ng scenario collapse. Si Corin ay naging isang sub-player at nirewardan siya ng system ng title na Martial Master Successor. Nagtaka si Corin at nakakuha na rin siya ng status window. Paglingon niya, nakita niya si Alicia na nahihirapan na. Nakita niyang hirap si Alicia na huminga. Nahihilo siya, hindi makaamoy at nagri-ring din ang kanyang mga tainga.
Alam ito ni Corin, mukhang nalason siya ng peacock tree frog. Kung mas malakas ng lason, baka agad itong ikinamatay ni Alicia. Ngunit dahil nakatusok pa rin ang pangil sa katawan niya, nasa panganib pa rin siya. Kailangan niyang pigilan ng pagdurugo at alisin ang lason. Pinatagilid niya si Alicia at sinabing huwag mag-alala. Sinabi ni Corin na magaling siya sa pagpapatigil ng pagdurugo at detoxification. Kailangan ni Alicia ng makakagat. Pero kung wala, baka makagat ni Alicia ang sariling dila. Magiging malaking problema ito. Kaya naghanap siya ng pwedeng makagat ni Alicia. Inilagay niya ang kamay ng patay na sisiho sa bibig ni Alicia. Sinabing kagatin niya ito. Napaisip si Corin. Hindi alam ni Corin bakit nag-reset ang kwento at bumalik siya 3 years ago. Pero bumalik siya at pumatay siya ng isang player na hero kahit na NPC lang siya. Nagawa niyang alisin ang pangil na nakabaon kay Alicia. At nagsimula siyang magpakulo ng antidote. Habang natutulog si Alicia, sinuri ni Corin ang kanyang knowledge tungkol sa game na ito. Gamit niya ang kanyang karanasan sa nakaraang 3 taon ng paglalakbay. Ang kwento ay tungkol sa isang hero tulad ng sinasabi ng title ng game, Heroic Legend of Arhan. Pero patay na ang hero. Sino na ang gaganap sa papel na iyon? Siya? Siya dapat ang gagawa ng role na iyon. Pero na-bad trip siya sa system. Kung siya ang gagawing hero, dapat payagan siya ng system na gawin ang ibang mga bagay na kayang gawin ng isang player. Kaso mukhang wala siyang permission na gawin ang lahat ng bagay. Remember, sub-player lang siya. Pero limitado lang ang kaalaman niya about sa magic. Natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay ang paggamit ng mga runes. Ito ay ang mga sinaunang letters na may sariling kapangyarihan. 3 rune ang inukit niya sa kanyang katawan. Duty, Restraint, at Oath. Duty, hindi siya tatalikod sa mga mahihirap at nangangailangan ng tulong. Restraint, hindi niya kikilalanin ng mga spirits. Ito ay nagsisilbing commandment at shield laban sa mga anumang espiritual na nilalang. Oath, ang kanyang pangako ay iligtas ang mundo, ngunit ang kabayaran sa pagkabigo ay tiyak na kamatayan. Nagising si Alicia sa isang kama at pinilit niyang bumangon, pero hindi niya ito magawa dahil masakit pa rin ang tagiliran niya mula sa laban noong isang gabi. Dumating ang isang nurse at tinanong kung kamusta na siya ngayon, na gising na siya. Tinanong ni Alicia kung nasaan siya at sinabi ng nurse na nasa Mercaba City Emergency Hospital siya. Nang itinanong niya kung nasaan ang tao na nagdala sa kanya roon, sinabi ng nurse na kakaalis lang ng kanyang guardian. Lumingon-lingon si Alicia, tila ba may hinahanap. Napansin niya sa isang gilid ang mga gamit niya. Nasa loob ito ng isang mahiwagang bag, kasama ang sinturon ni Corin na may mga mantsa pa ng dugo. Tinawag ni Alicia ang nurse na medyo ikinagulat nito. Tinanong ni Alicia kung may malapit na tindahan na nagbebenta ng honeycomb candy. Pero sinabi ng nurse na hindi siya maaaring kumain ng kahit ano maliban sa sabaw para sa kanyang kalusugan. Kawawa ka naman, Alicia. 3 araw na ang lumipas mula ang insidente at ngayon ang araw ng entrance ceremony sa Mercaba Academy. Kailangan ni Corin ng kanyang student ID para makapasok sa academy grounds. Ngunit nang buksan niya ang kanyang wallet, may nakita siyang maliit na sulat na hindi niya maalalang inilagay niya roon. Galing ito sa kanyang ina. Si Corin ay isang normal na incompetent na bata pero kahit ganoon, may pamilya pa rin siya. Noong unang maposes niya ang katawan ni Corin sa game, awkward at parang hindi pamilyar ang kilos niya kapag nandyan ang pamilya niya. Pero trinato pa rin siya ng pamilya niya bilang isa sa kanila. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba nila ni Sihu. At dito nagsimula ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya at sa mundong ito. Pagpasok niya sa academy grounds, sinundan niya ang grupo ng mga bagong estudyante. Sa dulo ng pasilyo, may isang babaeng naghihintay para batiin sila. Nagpakilala si Corin at sinabi ng pamilyar na babae na ang tangkad niya raw. Sabay sabing malamang marami siyang kinakain para maging ganoon katangkad. Akala ko naman na sobrahan sa Sabay sabi ng babae, gusto mo ba ng patatas? Ang cute naman, di ba? Sumakay si Corin kasama ang iba pang mga estudyante sa tren habang ang babae ay nagbigay ng tour sa mga facility ng academy. Dito napagtantuan nila na ang pamilyar na muka ay si Mariette Donaleff, isang first class, second year mage na hinahangaan ng lahat at tila may perfect life. Ngunit kahit ganoon, ang mundo ay puno ng hindi inaasahang trahedya at paghihirap at hindi rin siya nakaligtas dito. Si Mariette ay ang final boss ng first act ng ating kwento. Habang bumababa sila ng tren, kinawayan sila ni Mariette bago sila pumasok sa malaking hall kung saan nagsimula ang space expansion magic. Isang guro na nagngangalang Professor Fermac Daman ang sumalubong sa kanila sa Merkaba. Hindi nagtagal, lumabas ang window na nagpapakita ng kanilang mga rank at abilities.
Nadismaya si Corin nang makita niya ang kanyang mga rank. Lahat ay mababa. Ang strength niya ay halos katawa-tawa at ang overall rank niya ay ang pinakamababang rank. Pinapila ang mga students sa harap ng mga numbers na match sa kanilang rank. May limitasyon na 400 na students lang ang makakapasok at si Corin ay nasa bottom 1%. Nice! Pagkatapos, binati sila ng guro at sinabing, "I wish you all luck in battle." Agad na inilipat ang mga students sa kani-kanilang mga field para sa kanilang mga test. Ngayong taon, marami ang mga promising na students sa rank 2 pataas. Hindi na nila kailangang sumailalim sa mga test, kaya nilaktawan na nila ang bahaging iyon. May 4 na rank 2 students. Si Alicia Arden, ang apo ng Sword Emperor. Si Yuel, ang druid ng Aveloen. Si Dron Warski, isang bayarang mandirigma na bihasa sa espada. At si Kranel Luden, ang Golem Sorcerer. At ang nag-iisang rank 1 sa lahat ng mga first year na students ay si Waran, ang Heavenly Yaksha. Sabi ng isang blondie na babae, ano kaya ang iniisip ng school director? Bakit niya pinag-enroll si Waran? Hindi ko rin alam ba't ganun, madam eh. Isa sa mga professor ang nagtanong kung may silbi pa bang itest ang mga nasa rank 6. Dahil kahit ang mga rank 5 ay mukhang hindi rin ganoon kagaling, baka mas mabuti pa raw na itapon na lang ang mga walang silbing rank 6. Kawawa naman si Corin kung ganoon, mga pre. Pero ang ideyang yon ay mabilis na natuldukan. Nagalit kasi yung blondie na babae kanina. Isa pala siya sa mga professor. Naglabas siya ng isang latigo at tinanong kung tumututol ba ang lalaking professor sa desisyon ng school director na ang lahat ng estudyante ay may karapatang matuto. Hindi na sumagot ang professor at agad na nag-snap ng daliri. Tila may control sa space-time at nag-start na ang test. Nagsimula ng sabay-sabay ang mga test sa kani-kanilang mga lugar. Ang pagsubok ay tungkol sa strengths. Sa loob ng 30 seconds, mapupuno ang lugar ng mga halimaw. Kailangan pumili ng sandata ang mga estudyante mula sa kanilang weapon crate at kailangan nilang maka-execute ng maraming mga halimaw na kaya nila sa limitadong oras lamang. Habang ang iba ay nagmamadaling pumili ng sandata, si Corin ay tila walang pakialam. Kahit 4 na segundo na lang ang natitira sa counter. Relax lang siyang naghahanap sa loob ng weapon crate. Karamihan sa mga rank 5 at rank 6 na students ay malamang na magkakandara pa at basta na lang pipili ng kung ano ang makita nila. Karaniwan ay espada. Pero hindi ito ang best choice na sandata para sa sitwasyong ito, kahit na maganda at elegant ang espada. Pagkatapos ng countdown, nagsimula nang lumabas ang mga rank 5 na halimaw na tinatawag na short hounds. Habang pinipili ni Corin ang sandata niya, naisip niya ang sinasabi ng iba na aabutin ng 100 araw para matutong gumamit ng spear, 1,000 days para sa blades, at 10,000 days para sa espada. Kaya malinaw na ang tamang sagot sa sitwasyong ito ay ang pinakamadaling gamitin, ang spear. Agad niyang itinapon ang spear papunta sa isang short hound. Tumama ito ng diretso sa bungo at agad na napatay ang halimaw. Nagpanik ang iba pang short hounds nang makita nilang napatay kaagad ang isa sa kanila. Pero hindi nagtagal, sunod-sunod din silang na-eliminate ni Corin.